Naging kontrobersyal ang mga pahayag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte kamakailan tungkol sa posibilidad ng pagtakbo niya sa eleksyon 2016. Sa puntong ito, makakausap natin live si Mayor Duterte. Magandang gabi po, Mayor Duterte. Magandang gabi sa iyo, Jessica. Nice to hear from you for the longest time. I understand nagpa-press con po kayo kani-kanina lang. May bago ho ba kayong pahayag? Hindi ma'am, nagkaroon lang kami ng artificial lang naman siguro shortage sa classroom sa kindergarten na nag-exceed yung number of students at nagkulang kami ng classroom kaya I requested a meeting with the superintendent and the officials of the city. We will provide the space in about 1 week's time. Akala ko ho, ito na yung anunsyo nyo tungkol sa 2016 kasi yun ho yung inaabangan dahil nung huli po kayo nagsalita dito medyo may mga controversial daw ho kayong nasabi. Totoo yan ma'am, about criminality but I said I will answer Dilima and Company at a proper forum. Siguro dito sa Davao para isa lang po ang masasabi ko. Ang ano ko dyan ma'am is that I also be given a chance for the people to hear my side, not because I am campaigning. I'm going around sa federal yung issue dito sa Mindanao ngayon kasi kung wala ng BBL baka magkaroon ho ng gulo. Then I'm offering the card na federal system po kasi yan lang naman ang gusto rin nila noon. That's an alternative. But I'm not running for president sa 2016. Wala ho akong pera at matanda na po ako. I'm ready to retire from public office after itong 2016. Ang akin lang po kung sana pumayag yung anak ko. Yes ma'am, go ahead. Final answer nyo na ho ba yun? Kasi may mga nagtutulak. Go ahead, Jessica. Final answer nyo na ho ba yun na hindi kayo tatakbo sa 2016? Kasi nasabi nyo na ho yan pero marami pa rin ho nagtutulak sa inyo. How about for Vice President? Ayaw ko rin ma'am. Ayaw ko ng Vice President, ayaw ko ng Senador. I do not want a national position. Noon pa ho yan, panahon ni buhay pa naman siya, si President Ramos. After alunan, he offered me the DILG department, tapos sumunod si President Erap, pati yung Commissioner of Customs, and kay Arroyo, President Arroyo was offered after noon kay, I forgot his name now, I'm sorry, yung secretary, ako yung papalit sana Department of National Defense, and I turned it down. And ito ngayon kay Presidente Aquino, just before he took his oath of office, there was this offer to be the DILG. Ayaw ko rin po. Ayaw ko mag-senador, ayaw ko maging vice president, ayaw ko rin mag-presidente. So ayaw nyo ng any national position. And I have given my... Okay. Sorry Mayor. Kasi may lumabasong litrato kanina. May lumabasong litrato kanina ni Secretary Marrojas at kayo at parang nag-uusap ho kayo. At sabi ho yata ng LP hinihingi rin ho kayong makatambal ni Rojas. Ma'am, nagkita kami ni Secretary Rojas what 4 nights or 5 nights ago sa simbahan ni Pastor Kibuloy sa bahay niya, doon sa hangar niya, sa aeroplano niya. And it was purely just a hi, hello, and goodbye because he boarded the plane after a few minutes. At wala kami yung pinag-usapan na, but Mar is my friend. Mar is my friend, but we did not discuss politics.
Mayor, bakit po ayaw nyo hong pag-usapan ngayon yung widely reported na mga binitawan yung salita? I understand a few days ago tungkol ho dito sa mga nangyari sa Davao, ay yung ano mangyayari kung kayo tumakbong presidente. Accurate ho ba yung mga lumabas na sinabi nyo di umano? Hindi, alam mo man, it's actually a statement of exasperation. Kasi yung marami na sinasabi repeatedly, and even we had a conversation ni Secretary De Lima noon, I told her na yung akin na so that the criminals would avoid Davao. I never ordered it, as I will promise you now, to kill somebody, King Arthur or Juan de la Cruz. What I declared was that, sinabi ko, nung kampanya ako, wala man akong partido pa noon, first time I was campaigning for the mayorship, I will restore order and sanity in the city. Kasi magulo at maraming patayan. So the first thing I did was really just to talk to, I was able to reach an agreement with the Communist Party of the Philippines 2 months after. Nag-usap lang kami ni Halandone. Ang criminality ang nagka-problema ako. Because yung lahat na may baril noon sa kuno, yung mga binigyan ng armas, were rampaging in the city and forcing me to take a very hard action. Sinabi ko sa kanila, do not come to the city or you might really, you'd end up dead. Totoo yan, sinasabi ko yan. I do not deny it. I've been repeating it. Pero yung they took orderan ko lang ang police. You would, even if you'd review lahat ng sinabi ko sa media from the beginning, I said, I will kill you. I never said I ordered the police to kill you. Akin dyan is I will kill you if you do that. Naturalmente, yung sabi ko sa mga police na you hunt them down, galing yan ng 2 years sa police academy. Alam nila that they cannot kill a man kneeling down. Ganon rin ako. I go around sa taxi. Totoo yan every night. Naghanap lang ako na may hinuhold up. Tapos yung duda ko na mga hold upper, kasi may taxi driver dito noon na he was hired but he was told to go somewhere and he was killed. Kaya ako nagtataksi, talagang nagdadasal ako na makakuha rin ako ng pasahero na hold upper. Kasi para magtapos na kami doon. So, may taxi talaga. You can go to my house and lahat. Yes, ma'am. Mayor, hindi niyo po totoong sinabi na wag kayong gawing presidente dahil pagka kayo'y naging presidente, yung sinasabing bilang ng pinapatay niyo sa Davao, baka maging 100,000 at tataba yung mga isda sa Manila Bay. Wala ho kayong ganong statement na binitawan, Mayor? Mayroon, ma'am. Sinabi ko nga. By day in exasperation or in a jest, which, mahilig akong magano'n, ma'am. Itatapon ko dyan yung 100, kasi sabi nga nila dito, 1,000 daw, sabi ni Dilima, may 1,000 daw akong pinatay. Naku po, sabihin lang niya kung sino yan, na pinatay na yan, at mag-imbestiga siya. I never ordered the killing of a specific person, but a generic statement, ginagawa ko yung palagi. Ngayon, pagka yung exasperation, sabi ko, yung ako nang gawain yung presidente, ubos yan lahat, itatapong ko yan sa Manila Bay. Ipakain ko yan sa isda para tataba ang mga isda dyan. Yung mga kriminal, isali ko na yung mga corrupt sa gobyerno para isang ratsada lang. Ano pong reaction nyo, Mayor, dun po sa mga nagsasabi na you are parang kontrang-kontra kayo sa democracy o democratization process ng Pilipinas at abogado pa naman daw ho kayo, bakit parang kayo na ang sa inyo ng kamay ang lahat ng batas, pati na yung pag-punish sa mga akusado. Ano hong reaction nyo dyan, Mayor? Yung law-abiding
citizens of this country have really nothing to fear. In Davao City, ganon dito, tanungin mo ang mga tao. And they can walk anywhere, any corner in the city, day and night, and I guarantee their safety. Magtanong ka dito, pumunta ka, kayong lahat, at tignan, magpasyal kayo ng Davao, alas 3, alas 2 ng umaga, at walang gagalaw sa inyo. Sabi ko sa pulis, may order ko po sa pulis ganito. You ask your wife and your child, a girl, maglakad sila ng gabi. Alauna, alas 2, alas 3. At kung makauwi sila, unmolested, unbridled yung happiness nila, pasyal-pasyal, yun ang standard ko. Gawain ninyo yan. Kaya dito yan sa Davao. Kaya kung ako ang mapresidente, kunwari lang, ano yung ginawa ko dito sa Davao, gagawin ko. Dito, idagdag ko na lang yung mga korap. Para isa lang tayo. Na sabihin nila na diktador ako, so be it. Total naman, hindi naman ako naghingi ng boto ninyo. Ginagawa ko lang kung anong dapat kong gawin pagka-mayor para ang mga tao dito can live peacefully and comfortably because yan ang trabaho ko. And that is what I promise to the people of Davao. At in about my 2 years term ko, nalinis ko ang Davao. And I have always maintained that kind of climate here. I have never ordered the killing of anybody. Kaya kung totoo yan, ma'am, may isang congressman na dito na patay na yung kalabang ko. Alam mo man kung sino yan. Eh, di pinatay ko na yan. Opo. But limitado lang ako, ma'am, sa kriminal. Those who harm persons. Kasi hindi dapat magpasyal tayo na takot. Ang akin is, ang criminals dapat ang hindi magpakita in public kasi matatakot talaga sila. Kaya kung makita kita sa public, magdududa na ako kung anong gawin mo. Okay. Maraming salamat po, Mayor Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa panahon na inilaan niyo po sa aming programa. Maraming salamat po sa binigay ninyong space and time to also to give my side. Thank you po.